10 taon ng pagtitipid at pagtitiis, natapos sa isang imbing mensahe sa cellphone. Habang kinukumpuni ko ang barong ni Anton, may pamilya na pala siya sa iba. Baliw ka na, Elena. Ang tanging tugon ng asawa ko, bago niya ako ipinakulong sa madilim na silid. Ngunit tandaan niyo, ang kamay na marunong magtahi ay marunong ding maghimay ng dumi. Sino ang tunay na baliw sa huli? Sir, huwag ka nang mag-alala. Buntis ako. Malapit na tayong maging pamilya. Ang mga salitang yun sa screen ng telepono ni Anton ay tila isang lason na dahan-dahang gumapang sa mga mata ni Elena hanggang sa mabasag ang kanyang mundo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang kusina, hawak pa rin ni Elena ang isang pilak na karayom at ang lumang barong ni Anton na maingat niyang kinukumpuni para sa kanilang ika-10 anibersaryo. 1 dekada. 10 taon ng pagtitiis, ng pagtitipid, at ng pag-aalay ng bawat hibla ng kanyang buhay para sa lalaking mahal niya. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng yon ay nagmula sa isang malaking kasinungalingan. Sa tabi ng kanyang tahiin ay naroon ang isang makapal na sobre. Naglalaman ito ng lahat ng perang kinita niya mula sa palihim na pagtanggap ng mga repair sa Quiapo. Perang binuo niya mula sa bawat tusok ng karayom sa kanyang mga daliri para lamang matulungan si Anton sa utang ng kanilang kumpanya. Ngunit ang sakripisyong iyon ay tila naging basahan na lamang sa harap ng katotohanang may ibang babaeng magbibigay sa kanyang asawa ng pamilyang hindi niya kayang buuin. Hindi na malaya ni Elena na nabaon na pala ang karayom sa dulo ng kanyang daliri. Ang maliit na butil ng pulang dugo ay dahan-dahang kumalat sa puting tela ng barong, tila isang mantsa ng pagkakanulo na hinding-hindi na mabubura. Wala siyang naramdamang sakit sa kanyang balat dahil ang bawat pintig ng kanyang puso ay nalulunod na sa mas matinding hapdi na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot. Narinig niya ang mabibigat na yabag ni Anton na papalapit mula sa pasilyo. Ang bawat hakbang nito sa sahig na kahoy ay nagbibigay ng kakaibang panginginig sa kalamnan ni Elena. Nang bumukas ang pinto, hindi pagsisisi o pag-aalala ang nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa, kundi ang isang malamig na pader ng pagkabagot at pandidiri. Elena, bakit gising ka pa? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong hintayin. Wika ni Anton sa isang tinig na walang kasing lamig, habang mabilis na kinuha ang kanyang telepono mula sa mesa. Walang kahit anong bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang kilos, tila ba ang pagtataksil ay bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na hininga. Anton, anong ibig sabihin nito? Ang tanging naisatinig ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol na. Itinuro niya ang sobre ng pera at ang barong na may mantsana ng dugo. Ngunit ang tanging tugon ni Anton ay isang mapang-uyam na tawa. Ano na naman ba, Elena? Mag-e-eksena ka na naman ba tungkol sa pagiging pagod mo? Kung hindi mo kayang gampanan ang tungkulin mo bilang asawa, huwag mong isisi sa akin kung naghahanap ako ng kapayapaan sa iba. Masyado ka ng praning. Baka kailangan mo na talagang magpahinga ng matagal. Sa likod ni Anton, lumitaw ang anyo ni Doña Milagros. Ang kanyang biyenan ay nakatayo ng tuwid, hawak ang kanyang rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng habag. Ang bawat galaw ng kanyang mga labi ay tila isang hatol na hinding-hindi mababago. Elena, tumigil ka na. Isang kahihiyan sa pamilya Salcedo ang pagkakaroon ng asawang hindi man lang makapagbigay ng tagapagmana. Ang malupit na sabi ng matanda, huwag mong hintayin na ako pa ang gumawa ng paraan para manahimik ka. Kung kailangang patunayan na hindi ka na nasa tamang pag-iisip para lang mailigtas ang dangal ng anak ko, gagawin ko. Tumalikod ang dalawa at iniwan si Elena sa gitna ng malamig na kusina. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mas lalong nakakabingi, tila isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal sa kanyang hininga. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig
habang nakatingin sa dugo ang barong na kanyang pinagpuyatan. Sa labas, ang dilim ng gabi ay tila naging isang malaking hukay na handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa bintana, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Isang tanong na tila isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang kaluluwa. Hanggang saan nga ba kayang magtiis ng isang pusong ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng sobra sa gitna ng mga taong ang tanging alam ay kumuha at sumira? Nagsimulang dumanas ang ulan sa labas. Ang bawat patak nito sa bubungan ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Sa gitna ng kadiliman, isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Ang mga ilaw nito ay tila dalawang matang nagmamasid sa kanyang bawat galaw, naghihintay ng tamang pagkakataon upang tuluyan siyang ilayo sa kaisa-isang lugar na itinuring niyang tahanan. Inumin mo ito, Elena. Para ito sa ikabubuti mo. Masyado ka nang binabalot ng mga maling akala. Ang tinig ni Anton ay malumanay, halos parang isang paghahalintulad ng pag-ibig, ngunit para kay Elena, bawat salita ay tila isang malapot na putik na unti-unting lumulubog sa kanyang pagkatao. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang kama, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa puting tableta na nasa palad ng kanyang asawa. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay hindi nagdala ng init, kundi mas lalo lamang nitong idiniin ang kaputlaan ng kanyang mukha at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang gabi na ang lumipas mula nang makita niya ang mensaheng yon, ngunit tila isang habang buhay na paghihirap na ang kanyang dinanas. Ang puting sasakyang nakita niya kagabi ay naroon pa rin sa kanyang balintataw, isang banta na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya nakatulog. Ang bawat sandali ng katahimikan ay pinupunan ng imahe ni Isabel na hinahaplos ang isang tiyan na hindi naman totoong may buhay. Anton, hindi ako may sakit. Alam mo kung ano ang nakita ko. Ang mahinang tugon ni Elena. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang bawat pagbigkas ng salita ay tila isang paghila sa isang sugat na sariwa pa. Iyan ang sinasabi ko, Elena. Mabilis na singit ni Doña Milagros na noon ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa kanyang dibdib habang ang isang mamahaling abaniko ay dahan-dahang gumagalaw sa kanyang harap. Ang stress sa hindi mo pagkakaanak ay tuluyan ng sumira sa bait mo. Nag-iimbento ka ng mga kwento dahil sa selos. Inumin mo ang gamot na ibinigay ng doktor na kinuha namin para sa iyo. Huwag mo kaming pilitin na gumamit ng dahas para lang mailigtas ka sa sarili mo. Ang paglunok ni Elena sa tableta, sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ng kanyang biyenan, at ang mapanlinlang na haplos ni Anton sa kanyang balikat ay nag-iwan ng isang mapait na guhit sa kanyang lalamunan. Ang pait na yon ay hindi lamang mula sa gamot, kundi mula sa katotohanang ang mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya ang siya mismong humuhukay ng kanyang libingan. Ilang sandali pa, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa baba. Masayahin, malambing, at puno ng pagkukunwari. Si Isabel. Pumasok ang dalaga sa silid. Bit-bit ang isang basket ng mga prutas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang nakatingin kay Elena. Ate Elena, kumusta po ang pakiramdam niyo? Ang bati ni Isabel. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat. Tila ba pinoprotektahan ang kanyang dinadalang buhay. Lumapit siya at humalik sa pisngi ni Doña Milagros, isang kilos na nagpapakita ng kanilang malalim na pagkakaisa laban sa nag-iisang biktima sa silid. Nag-aalala po kasi kami ni Sir Anton sa inyo. Sabi ng doktor, normal lang daw po na makakita kayo ng mga bagay-bagay dahil sa depression. Ang bawat ate na binibitawan ni Isabel ay tila isang sampal sa dangal ni Elena. Gustong sumigaw ni Elena, gustong-gusto niyang ituro ang tiyan ng babae at sabihing alam niya ang lihim nito, ngunit ang gamot na pilit na ipinainom sa kanya ay nagsisimula ng kumilos. Ang kanyang paningin
ay unti-unting lumalabo at ang paligid ay tila nagiging isang malungkot na panaginip. Nang lisanin ng tatlo ang silid upang mag-almusal sa ibaba, naiwang mag-isa si Elena, nakalubog sa katahimikan na tanging ang mahinang pag-ugong ng electric fan ang naririnig. Sa kanyang pagsusumikap na tumayo at humanap ng kasagutan, napansin niya ang isang itim na folder na naiwan ni Anton sa ibabaw ng dresser. Sa bawat hakbang na tila tinatangay ng hangin ng kanyang timbang, narating niya ang dresser. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay dahan-dahang binuklat ang folder. Doon, sa gitna ng mga legal na dokumento ng kumpanya, ay may isang papel na may selyo ng isang kilalang psychiatric hospital. Ang kanyang pangalan, Thursday Elena Salcedo, ay nakasulat sa itaas na bahagi sa ilalim ng kategoryang Involuntary Commitment Recommendation. Nakasaad doon na siya ay dumaranas ng severe paranoid delusion at suicidal tendencies. Ang petsa ng pagsusuri ay noong nakaraang linggo pa. Isang linggong hindi naman siya lumabas ng bahay, isang linggong wala siyang nakausap na kahit sinong doktor. Ang malamig na pawis ay nagsimulang gumuhit sa kanyang noo habang binabasa ang lagda ng doktor sa ibaba. Hindi ito isang medikal na ulat. Ito ay isang warrant ng pagkakulong. Isang planadong pagtapon sa kanya sa isang madilim na sulok ng mundo upang bigyang daan ang isang huwad na pamilya. Habang hinihigpitan ni Elena ang hawak sa papel, isang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto sa ibaba, ang tila hudyat ng pagdating ng katapusan ng kanyang kalayaan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang mabilis na tambol na tila ibinabaon siya sa sahig. Ano ang gagawin ng isang babaeng unti-unting pinapatay ang katinoan ng sarili niyang pamilya kung ang bawat pintuan ng kanyang tahanan ay unti-unti nang nilalagyan ng trangka mula sa labas? Ang sikat ng hapon na tumatagos sa mga bintana ng mansyon ay nagbibigay ng mahahabang anino sa pasilyo, tila mga itim na daliri na pilit na humahabol sa bawat hakbang ni Elena. Bagamat mabigat ang kanyang pakiramdam dahil sa epekto ng gamot, ang adrenaline na dulot ng natuklasang dokumento ay nagsilbing lakas upang pilitin niyang ihakbang ang kanyang mga paa. Kailangan niyang makakita ng pisikal na katibayan, isang ebidensya na hindi siya ang baliw, kundi ang mga taong nakatira sa ilalim ng bubong na ito. Narating niya ang pintuan ng opisina ni Anton sa loob ng bahay. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat na upang makita ang isang maliit na bahagi ng silid. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Isabel ay humahalimuyak sa hangin. Isang amoy na tila nanunuot sa bawat butas ng ilong ni Elena at nagbibigay ng matinding pagduduwal. Sa loob ng silid, nakatayo si Isabel sa harap ng isang malaking salamin na may gintong frame. Ang kanyang likod ay nakaharap sa pintuan, ngunit ang kanyang refleksyon ay malinaw na nakikita ni Elena. Ang dalaga ay nakasuot lamang ng manipis na kamisole. At doon, sa gitna ng kanyang katawan, ay nakakabit ang isang kulay balat na kagamitan. Isang goydonbong, isang unan na gawa sa foam at goma na maingat na nakatali sa kanyang baywang upang magmukhang isang buntis na sinapupunan. Dahan-dahang hinahaplos ni Isabel ang pekeng tiyan habang nakangiti sa sariling refleksyon. Ang kanyang tawa ay mahina ngunit puno ng panunuyo. Isang tunog na tila mga pako na ibinabaon sa pandinig ni Elena. Konting tiis na lang, baby. Ang bulong ni Isabel sa hangin. Ang kanyang tinig ay puno ng pait at tagumpay. Kapag naitapon na natin ang tuyot na asawa ng papa mo, magiging reyna na ako ng bahay na ito. At ikaw ang magiging susi para makuha natin ang lahat. Ang bawat salita ni Isabel ay tila isang malupit na hagupit sa puso ni Elena. Ang 10 taon ng kanyang tapat na pagsisilbi, ang mga gabing ipinagdasal niya na sana ay biniyayaan din siya ng anak. Ang lahat ng yon ay ginagawang katatawanan ng babaeng ito gamit ang isang pirasong unan. Ang panginginig ng mga kamay ni Elena ay hindi na niya mapigilan.
At sa kanyang pagkawala ng kontrol, ang kanyang siko ay bahagyang tumama sa gilid ng pinto. Ang marahang paguntog ng kahoy ay tila isang malakas na hudyat sa gitna ng katahimikan. Mabilis na humarap si Isabel sa direksyon ng pintuan. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng ngiti ay biglang napalitan ng matinding gulat at pagkatapos ay isang malamig na talas ng mga mata. "Ate Elena?" Ang tawag ni Isabel. Ang kanyang boses ay mabilis na bumalik sa pagiging malambing ngunit may kalakip na banta. Hindi niya tinangkang itago ang unan. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang manunila na papalapit sa kanyang biktima. "Kanina pa ba kayo dyan? Sabi ko naman sa inyo, kailangan nyo ng pahinga." Ang mga taong may sakit sa isip, madalas nakakakita ng mga bagay na hindi naman totoo. "Hayop ka!" Ang tanging naisatinig ni Elena. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at pait. "Pati ang pagiging ina, gagawin mong laro. Niloloko mo si Anton, niloloko niyo ang lahat. Niloloko?" Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. "Ate, si Anton ang may gusto nito. Siya ang bumili nito para sa akin. Mas gusto niya ang isang pekeng anak mula sa akin kaysa sa isang totoong asawa na baog at walang silbi. Tanggapin mo na, Elena. Sa bahay na ito, ikaw ang basura na kailangang ilabas." Biglang bumukas ng malakas ang pinto sa likuran ni Elena at pumasok si Anton kasama si Doña Milagros. Ang mukha ni Anton ay puno ng kunwaring pag-aalala, habang ang matanda ay may bitbit na namang baso ng tubig at isang panibagong tableta. "Anton, tingnan mo." Itinalaga ni Elena ang kanyang daliri kay Isabel. "Tingnan mo ang tiyan niya. Unan lang yan. Niloloko ka niya." Tumingin si Anton kay Isabel na noon ay mabilis na nagbalabal ng silk robe at nagsimulang umiyak ng walang luha, tila isang api-apihang biktima. Pagkatapos ay lumingon si Anton kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang nakakatakot na awa. "Elena, ano bang sinasabi mo?" "Walang unan. Si Isabel ay buntis sa anak ko." Ang mahinahon, ngunit madiing sabi ni Anton. Lumapit siya at hinawakan ang magkabilang balikat ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay bumaon nang masakit sa laman ng kanyang asawa. "Nakikita mo na ba? Sinasabi ko sa'yo, lumalala na ang kondisyon mo. Kailangan mo na talagang dalhin sa lugar kung saan mapapagaling ka." "Hindi! Hindi ako baliw! Nakita ko!" Ang sigaw ni Elena, ngunit ang kanyang boses ay tila nalulunod sa malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Inilapit ni Anton ang kanyang mukha sa tainga ni Elena. Ang kanyang hininga ay malamig at puno ng lason. "Elena, kahit isigaw mo sa buong mundo ang nakita mo, walang maniniwala sa'yo. Dahil sa lahat ng records, sa lahat ng saksi, at sa harap ng nanay ko, ikaw ay isang baliw na asawang nawalan na ng katinuan dahil sa selos." Isang malamig na injection ang naramdaman ni Elena sa kanyang braso habang hawak siya ng mahigpit ni Anton. Ang huling nakita niya, bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, ay ang mapanuring ngiti ni Doña Milagros at ang marahang paghaplos ni Isabel sa kanyang tiyan. Sa gitna ng unti-unting pagkawala ng kanyang malay, isang nakapangingilabot na tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sino ang pakikinggan ng mundo? Ang isang asawang sumisigaw ng katotohanan o ang pamilyang mayaman na may hawak ng lahat ng reseta ng kanyang kabaliwan? Nagising si Elena na tila may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib. Ang bawat pagkurap ng kanyang mga mata ay parang paghila sa isang mabigat na kurtina ng hamog. Ang silid na dati niyang itinuturing na kanlungan ay tila nagbago na ang anyo. Ang mga pamilyar na kagamitan ay nagmukhang mga aninong nagmamasid, naghihintay sa kanyang huling paghinga ng kalayaan. Ang gamot na itinurok sa kanya ay nag-iwan ng isang malapot na tamlay sa kanyang mga kalamnan.
na tila ba ang kanyang sariling katawan ay tumatraydor na rin sa kanya. Ang marahang paggalaw ng seradura ng pinto ay naghudyat ng pagpasok ng isang presensyang hindi kailanman nagdala ng ginhawa sa kanyang puso. Si Doña Milagros ay pumasok sa silid. Ang kanyang ayos ay walang kapintasan. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay maingat na nakaayos at ang kanyang itim na bestida ay tila sumasalamin sa kadiliman ng kanyang budhi. Hawak niya ang isang gintong rosaryo. Ang mga butil nito ay dahan-dahang dumadausdos sa kanyang mga daliri. Isang kilos na tila isang pag-uuyam sa tunay na kahulugan ng pananampalataya. Gising ka na pala, Elena. Ang bungad ng matanda. Ang boses ay malamig na parang hanging galing sa sementeryo. Hindi niya tiningnan ang kanyang minugang sa mga mata. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang paningin sa isang asul na folder na maingat niyang inilapag sa ibabaw ng kumot ni Elena. Mama, bakit niyo ginagawa ito? Ang paos na tanong ni Elena, ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang. 10 taon akong nagsilbi sa pamilyang ito. Hindi ako naging masamang asawa. Minahal ko si Anton nang higit pa sa sarili ko. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Doña Milagros sa kanya. Pagmamahal, ang kailangan ng pamilya Salcedo ay hindi ang iyong mababaw na emosyon, kundi isang tagapagmana. 10 taon, Elena. 10 taon naming hinintay na magbunga ang iyong sinapupunan, ngunit nanatili itong tuyot na parang disyerto. At ngayon, pati ang katinuan mo ay bumibigay na rin. Isang malaking kahihiyan ang pagkakaroon ng baliw na asawa para sa isang Salcedo. Hindi ako baliw. Alam niyo ang totoo. Alam niyo ang ginagawa ni Isabel. Ang pagsisikap ni Elena na bumangon, ngunit ang kanyang mga braso ay agad na nanghina at muli siyang napasandal sa unan. Ang katotohanan ay kung ano ang nakasulat sa mga papel na ito, ang madiing sabi ni Milagros habang itinuturo ang folder. Ito ay isang kasunduan ng voluntaryong paghihiwalay at paglilipat ng iyong mga karapatan sa ari-arian ng pamilya. Pirmahan mo ito at titiyakin ko na dadalhin ka sa isang pasilidad na komportable kung saan hindi ka na magiging sakit ng ulo ni Anton. At kung hindi ko pipirmahan, ang hamon ni Elena, kahit na ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig na sa takot, lumapit ang matanda sa kanyang tabi. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal kay Elena. Iniyuko ni Milagros ang kanyang ulo, ang kanyang mga labi ay halos sumayad na sa tainga ni Elena. Huwag mong kalimutan, Elena, kung sino ang kumuha sa iyo mula sa burak ng Quiapo. Utang mo sa amin ang buhay na tinatamasa mo ngayon. Kung ayaw mong mabulok sa isang madilim na selda ng pampublikong ospital na puno ng mga totoong baliw, pipirma ka. Dahil sa isang kumpas ng kamay ko, kaya kong gawing impyerno ang bawat segundong natitira sa buhay mo. Inilabas ni Milagros ang isang mamahaling pluma at pilit na isiningit sa nanginginig na kamay ni Elena. Ang bigat ng folder sa kanyang hita ay tila sumisimbolo sa bigat ng 10 taon ng kanyang mga sakripisyo. Mga gabing puyat, sa pag-aayos ng mga libro ng kompanya, mga hapong tinitiis ang bawat lait ng kanyang biyenan at ang bawat patak ng pawis na ibinuhos niya para sa showroom na ngayon ay kakamkamin na ng iba. Tumingin si Elena sa pintuan, umaasang lilitaw si Anton at ititigil ang kalupitang ito. Ngunit walang Anton na dumating. Tanging ang anino lamang ng kanyang asawa, ang tila nakatayo sa labas, malamig na pinapanood, ang kanyang unti-unting pagguho. Ang sakit ng katotohanang ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay, ang siya ring nag-uutos na tuloy na siyang ilibing ng buhay ay mas matindi pa sa epekto ng kahit anong lason. Dahan-dahang sumayad ang dulo ng pluma sa papel. Ang bawat guhit ng tinta ay tila isang patak ng luha mula sa kanyang kaluluwa. Habang isinusulat niya ang kanyang pangalan, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang puso.
Isang lamig na hindi nagmumula sa takot, kundi sa isang unti-unting pagkamulat. Ang tanikala ng tungkulin na gumagapos sa kanya sa loob ng 10 taon ay tila dahan-dahan nang napuputol, ngunit ang kapalit nito ay ang kanyang ganap na pagkawala. Nang matapos ang huling titik ng kanyang lagda, mabilis na kinuha ni Milagros ang folder. Ang kanyang muka ay nagliwanag sa isang mapait na tagumpay. Mabuti at naging makatuwiran ka rin sa huli, Elena. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din ay makakaalis ka na sa bahay na ito. Doon sa lugar na karapat-dapat para sa mga tulad mong wala nang pakinabang. Naiwang mag-isa si Elena sa gitna ng papalubog na araw. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalaala ng kanyang pag-iisa. Sa kanyang isipan, ang bawat tahi ng barong na ginawa niya para kay Anton ay tila isa-isang napuputol. Iniiwan siyang hubot-hubad at sugatan sa gitna ng kawalan. Habang ang kadiliman ay tuluyan ng lumalamon sa silid, isang mahinang tunog ng papalapit na sasakyan ang narinig ni Elena mula sa labas ng gate. Hindi ito ang sasakyan ni Anton. Ito ang sasakyang maglalayo sa kanya sa lalahat ng kanyang nakilala. Patungo sa isang destinasyong hindi niya alam kung may pag-asa pa siyang makabalik. Happy anniversary, Elena. Isang bati na dapat sana ay puno ng tamis. Ngunit sa gabing ito, ang mga salitang iyon ay tila mga bubog na bumaon sa lalamunan ni Elena. Nakaupo siya sa gitna ng kanilang marangyang hapagkainan. Nakasuot ng isang simpleng asul na bestida na siya mismo ang nagtahi para sa espesyal na okasyong ito. Ang mga kandila ay dahan-dahang nauubos. Ang mga apoy nito ay sumasayaw sa ihip ng hangin galing sa bukas na bintana. Tila ba nagluluksa para sa isang piging na hindi kailanman nasimulan. Ang kaldereta na paborito ni Anton ay malamig na sa ibabaw ng mesa. Sa tabi nito ay ang 2 baso ng wine na hindi man lang nabawasan. Sa halip na musika at tawanan, ang tanging pumupuno sa silid ay ang mabigat na katahimikan at ang amoy ng gamot na kanina pa pinipilit ipainom sa kanya. Anton, pakiusap. Huwag sa gabing ito. Ang pabulong na pagsamo ni Elena. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ang bawat kurap ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Elena, ginagawa namin ito dahil mahal ka namin. Ang sagot ni Anton habang maingat na inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Hindi man lang siya lumingon sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Tila ba ang pagpapadala sa sariling asawa sa isang pasilidad ay isang ordinaryong gawain lamang sa kanyang listahan. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Hindi ang mga bisitang inaasahan ni Elena ang pumasok, kundi 2 lalaking nakasuot ng puting uniforme. Ang bawat hakbang nila sa marmol na sahig ay nagbibigay ng kakaibang panginginig sa kalamnan ni Elena. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang emosyon, tila mga anino ng kamatayang dumarating upang kunin ang kanyang natitirang hininga. Sir, handa na po ang sasakyan sa labas. Ang sabi ng isa sa mga lalaki. Tumayo si Doña Milagros mula sa kanyang anino sa sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapanlinlang na kalungkutan. Dalhin niyo na siya. Siguraduhin ninyong magiging maayos ang kanyang paglalakbay patungong Laguna. Kailangan ng manugang ko ang lahat ng atensyong medikal na maibibigay ninyo. Sinubukang tumayo ni Elena, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging tubig. Sa kanyang pagbagsak, mabilis siyang sinalo ng mga lalaki sa puti. Ang malamig na bakal ng stretcher na inilapit sa kanya ay tila isang huling hantungan. Ang bawat pagdampi ng kanilang mga kamay sa kanyang balat ay tila mga uod na gumagapang, nag-iiwan ng malapot na takot. Anton! Anton, tingnan mo ko ha! Ang sigaw ni Elena, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang paos na ungol. 10 taon, Anton! 10 taon kong ibinigay ang lahat. Ganito ba ang kabayaran ng anibersaryo natin?
Sa huling pagkakataon, lumingon si Anton. Ngunit ang nakita ni Elena ay hindi ang lalaking pinakasalan niya sa Quiapo. 10 taon na ang nakalilipas. Ang nakita niya ay isang estranghero na may pusong bato. Masyado ka nang maingay, Elena. Magpahinga ka na muna. Habang inilalabas siya ng mansyon, nakita ni Elena ang isang anino sa itaas ng hagdanan. Si Isabel. Nakatayo ang dalaga. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang pekeng tiyan at ang isang mapanuyang ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito ay ang huling bagay na nagpaliyab sa natitirang galit sa puso ni Elena bago siya tuluyang isinakay sa puting sasakyan. Ang pagsasara ng pinto ng ambulansya ay tila ang huling tuldok sa kwento ng kanyang buhay sa loob ng mansyong yon. Habang dahan-dahang gumagalaw ang sasakyan palayo, pinanood ni Elena sa maliit na bintana ang dahan-dahang pagliit ng kanyang tahanan. Ang mga ilaw ng mansyon ay unti-unting naglalaho, tila mga bituin na isa-isang pinapatay ng isang malupit na tadhana. Ang bawat pag-alono ng sasakyan sa kalsada ay tila isang paghila sa bawat hibla ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kadiliman ng sasakyan, ang tanging kasama niya ay ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin ng aircon na tila nagyayelo sa kanyang mga luha. Naisip ni Elena ang bawat tahi na ginawa niya sa mga damit ni Anton. Bawat sentimong tinipid niya para sa pamilyang ito. Ang lahat ng iyon ay nauwi sa isang madilim na biyahe patungo sa isang lugar na ang tanging pangako ay ang pagkalimot. Habang ang sasakyan ay bumibilis patungong Laguna, isang katanungan ang pilit na sumasagi sa kanyang naguguluhang isipan. Sa oras na sumara ang mga rehas ng psychiatric hospital sa kanyang likuran, mayroon pa kayang tinig na pakikinggan ang kanyang katotohanan? O tuluyan na siyang mabubura sa alaala ng mundong minsan niyang minahal? Ang huling nakita ni Elena, bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay, ay ang malaking gate ng mansyon na dahan-dahang nagsasara. Tila isang bibig na lumalamon sa kanyang nakaraan at nagluluwa sa kanya sa isang buhay na wala ng katiyakan. Puti. Isang walang katapusan at nakabubulag na puti ang bumulaga kay Elena nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata. Ang kisame, ang mga pader, at maging ang telang nakabalot sa kanyang katawan ay kulay puti. Isang kulay na dapat sana ay sumasagisag sa kalinisan, ngunit sa sandaling ito ay tila isang kulay ng kamatayan at pagkalimot. Ang bawat sulok ng silid ay tila sumisipsip sa kanyang hininga. Iniiwan siyang hungkag at walang lakas. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit naramdaman niya ang matitigas na tali na nakapulupot sa kanyang mga pulso, nagkakabit sa kanya sa magkabilang gilid ng bakal na kama. Ang kanyang mga daliri, na dati ay mabilis at maliksi sa paghawak ng karayom at sinulid, ay tila mga tuyot na sanga na walang buhay. Ang kanyang asul na bestida, ang huling alaala ng kanyang dignidad bilang isang asawa, ay wala na. Pinalitan ito ng isang manipis at gasgas na uniforme ng pasyente, isang kasuotang hindi siya ang pumili at hindi siya ang tumahi. Ang amoy ng kloro at disinfectant ay nanunuot sa bawat himaymay ng kanyang kaisipan, tila pilit na binubura ang amoy ng tela at sinulid na nakasanayan niya sa Quiapo. Wala siyang marinig na ingay ng mga sasakyan o tawanan ng mga kapitbahay. Tanging ang malamig na katahimikan ng pasilyo ang nagpapaalala sa kanya na siya ay malayo na sa mundong kanyang kinagisnan. Nasaan ako? Ang pabulong na tanong ni Elena sa sarili, ngunit ang tanging tumugon ay ang sarili niyang tinig na bumalik sa kanya mula sa mga pader. Ang bawat alaala ng nakaraang gabi ay tila isang malabong pelikula na unti-unting napupunit. Ang mukha ni Anton, ang mapanuyang ngiti ni Isabel, at ang malamig na kamay ni Doña Milagros. Bumukas ang pintong bakal ng walang babala. Isang lalaking nakaputi ang pumasok, may bitbit na chart at isang tray ng mga gamot. Hindi niya tiningnan si Elena bilang isang tao,
kundi bilang isang numero na kailangang lagyan ng check sa kanyang listahan. Ang kanyang mga kilos ay mekanikal, walang bahid ng malasakit o init. Gising na ang patient 402, ang sabi ng lalaki sa kanyang radyo. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Elena. Hindi na siya si Elena Salcedo, ang mahusay na tumay ng pamilya. Siya na ngayon ay isa lamang datos sa loob ng pasilidad na ito. Hindi ako pasyente. Pakiusap, nagkakamali kayo. Ang pagsusumamo ni Elena habang pilit na kinakalag ang mga tali sa kanyang kamay. Ang pagkiskis ng balat sa magaspang na tela ng tali ay nag-iwan ng mahapdi at mapulang marka. Ngunit mas masakit ang katotohanang walang nakikinig sa kanya. Iyan ang laging sinasabi ng mga tulad mo, Elena. Ang sagot ng isang pamilyar na tinig mula sa pinto. Isang doktor na may malamig na mga mata ang lumapit sa kanya. Dinala ka rito ng asawa mo dahil hindi mo na kayang kontrolin ang iyong mga emosyon, ang pananakit mo sa sarili, at ang iyong mga guni-guni ay kailangang magamot. Dito sa Laguna, titiyakin namin na hindi ka na makakasakit sa iba o sa sarili mo. Wala akong guni-guni. Ang asawa ko ang nagplano nito. Ang sigaw ni Elena. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa harap ng isang malaking pader. Nang iwanan siyang muli sa gitna ng kaputian, ang bawat pagpatak ng oras ay tila isang mabigat na pasanin. Ang bawat sandali ng kanyang pag-iisa ay pinupunan ng mga tanong na walang kasagutan. Gaano katagal siya mananatili rito? Sino ang maniniwala sa kanya kung ang buong mundo ay nakatingin na sa kanya bilang isang baliw? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, muling bumukas ang pinto sa gitna ng gabi. Isang babaeng nurse ang pumasok upang suriin ang kanyang dextrose. Hindi katulad ng iba, ang kanyang mga kilos ay mas mabagal, mas may pag-iingat. Nang lumapit siya kay Elena, sandali silang nagkatinginan. Ang mga mata ng nurse ay hindi malamig. Meron itong bakas ng isang pamilyar na lungkot, isang pag-unawa na hindi matatagpuan sa mga medical record. Dahan-dahang inayos ng nurse ang kumot ni Elena at sa isang mabilis na pagkakataon, naramdaman ni Elena ang isang maliit at nakatuping papel na isiningit nito sa ilalim ng kanyang palad bago ito mabilis na lumabas ng silid. Habang nanginginig ang mga daliri ni Elena na hawak ang lihim na papel, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata sa gitna ng madilim na isolation room. Sino ang nurse na ito? At ano ang mensaheng nakatago sa munting papel na tila isang sinulid na nag-uugnay sa kanya pabalik sa katotohanan? Ang bawat salita na nakasulat sa maliit na papel ay tila isang malakas na sampal na gumising sa nananakit na diwa ni Elena. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isolation room, pilit niyang tinitigan ang sulat kamay na tila ginawa sa gitna ng pagmamadali. Huwag mong iinumin ang pulang tableta. Itago mo sa ilalim ng dila at iluwa mo pagkaalis nila. Magpanggap kang tulog. Ang babalang ito ay nagdala ng isang panibagong uri ng kilabot sa kanyang sistema. Hindi lamang siya kinulong. Dahan-dahan siyang pinapatay sa pamamagitan ng mga kemikal na magbubura sa kanyang alaala at katinuan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na ibinabaon sa kanyang dibdib, nagbibigay ng babala sa paparating na panganib. Narinig ni Elena ang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto. Isang tunog na tila hudyat ng muling pagdating ng kanyang mga bantay. Mabilis niyang isiniksik ang papel sa ilalim ng kanyang kuko at ipinikit ang kanyang mga mata. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang paghinga kahit na ang bawat himaymay ng kanyang laman ay nanginginig sa takot. Pumasok ang nurse na may malungkot na mga mata, ang babaeng nagbigay sa kanya ng sulat. Kasunod nito ang isang lalaking orderly na may bitbit na maliit na baso ng gamot. Nararamdaman ni Elena ang kanilang presensya sa tabi ng kanyang kama, ang amoy ng disinfectant na tila lason na humahalimuyak sa hangin.
Patient 402. Oras na para sa iyong gamot. Ang malamig na utos ng lalaki. Inangat niya ang ulo ni Elena at pilit na isinubo ang isang maliit at pulang tableta. Gaya ng nakasaad sa sulat, maingat itong itinago ni Elena sa ilalim ng kanyang dila. Uminom siya ng tubig, naramdaman ang lamig nito na dumadaloy sa kanyang lalamunan. At pagkatapos ay muling humiga nang nakapikit ang mga mata. Nang marinig ni Elena ang muling pagsasara ng pinto at ang tunog ng mga yabag na palayo sa pasilyo, mabilis niyang iniluwa ang tableta sa kanyang palad. Ang maliit na pulang gamot ay tila isang duguang mata na nakatingin sa kanya, isang simbolo ng kataksilan ni Anton at ng kanyang biyenan. Ilang minuto ang lumipas, muling bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Ang nurse lamang ang pumasok, ang kanyang mga kilos ay maingat at walang ingay. Lumapit siya sa kama ni Elena at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagbalik ng buhay sa nanlalamig na katawan ni Elena. "Bakit mo ako tinutulungan?" Ang pabulong na tanong ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. "Ako si Nena." Ang pakilala ng nurse sa isang tinig na halos hindi marinig. "Nakita ko ang nanay ko sa iyo, ate. Ang mga anak niya, ipinakulong din siya sa ganitong lugar para lang makuha ang kanyang lupa. Namatay siyang mag-isa. Iniisip na baliw siya kahit hindi naman. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa iyo." Ang pag-amin ni Nena ay nagdulot ng isang mainit na luha na gumuhit sa pisngi ni Elena. Sa gitna ng impyernong ito, nakahanap siya ng isang kakampi, isang kaluluwang nakakaintindi sa pait ng pagkakanulo ng sariling pamilya. "Kailangan mong magpalakas, Ate Elena," ang sabi ni Nena habang inaalalayan siyang maupo. Ang pulang gamot na yon, pampamanhid iyon ng utak. Kapag nakita nilang wala ka ng katinoan, mas madali para sa asawa mo na kunin ang lahat ng ari-arian mo ng legal. Kailangan mong ipakita sa kanila na sumusunod ka, pero sa loob, dapat kang manatiling gising. Inalalayan ni Nena si Elena na dahan-dahang tumayo upang igalaw ang kanyang mga naninigas na kalamnan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Elena ang bigat ng kanyang katawan, ngunit ang bawat sakit ay tila isang paalala na buhay pa siya. Habang papunta sila sa maliit na banyo ng silid, napahinto sila sa tapat ng isang malaking laundry basket na puno ng mga maduming kumot at uniforme. May napansin si Elena sa ilalim ng mga puting tela, isang maliit na kislap ng liwanag. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang inusog ang mga dumi at doon, nakatago sa gitna ng mga basang tela, ay isang lumang keypad na cellphone. Ang screen nito ay bahagyang may lamat, ngunit ang kulay asul na liwanag nito ay tila isang parola sa gitna ng madilim na karagatan. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang dinadamot ang telepono. Tila isang kayamanan na hawak niya ang kanyang huling pagkakataon upang makahingi ng saklolo. Ngunit bago pa niya tuluyang maitago ang telepono sa kanyang uniforme, isang malakas na tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas ang nagpatigil sa kanilang mundo. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa kanilang leeg. May nakalimutan ba ang orderly? O natuklasan na nila ang kanilang lihim na pag-uusap? "Elena, huwag kang bibitiw. Hahanapin kita, pangako." Ang tinig na yon sa kabilang linya ay tila isang angkla na pilit humahatak kay Elena mula sa malalim na balon ng kawalan ng pag-asa. Sa loob ng madilim na banyo ng ward, nakasandig ang kanyang likod sa malamig at mamasa-masang pader, habang ang nanginginig niyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa lumang cellphone na natagpuan niya. Ang bawat salita ni Attorney Basilio Manansala ay tila isang mainit na sinag ng araw na tumatagos sa nagyayelong puso ni Elena. Isang paalala na sa labas ng mga rehas na ito, may isang taong hindi nakalimot sa kanyang pangalan.
10 taon na ang nakalilipas mula nang huli silang mag-usap sa Quiapo. Nooy isa lamang siyang simpleng tomay na nangangarap ng magandang buhay at si Basilio ang tahimik na manananggol na laging nagtatanggol sa mga maliliit na manggagawa. Ngayon, sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali, ang tinig nito ang naging kaisa-isang himig ng katotohanan sa mundong puno ng kasinungalingan. Basilio, tulungan mo ako. Ang pabulong na pagsamo ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Ikinulong nila ako rito. Sinasabi nilang baliw ako. Pinipilit nila akong uminom ng mga gamot na bumubura sa isip ko. Alam ko, Elena. Alam ko ang lahat. Ang mabilis na tugon ni Basilio. Ang kanyang boses ay puno ng pigil, na galit at determinasyon. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Nena. Huwag kang matatakot. Hindi ka baliw. At hindi ka nag-iisa. Tandaan mo ang lahat ng mga tahi na ginawa mo sa Quiapo. Bawat isa ay matibay at may saysay. Ganoon din ang iyong buhay. Hindi nila kayang sirain ang isang babaeng marunong bumuo mula sa mga piraso ng basahan. Ang pagbanggit ni Basilio sa kanyang nakaraan ay nagdulot ng isang matinding kirot sa dibdib ni Elena. Ngunit ito ay isang sakit na nagbibigay ng buhay. Naalala niya ang pakiramdam ng tela sa kanyang mga daliri, ang bango ng bagong tabas na seda, at ang dangal ng bawat tahi na kanyang ginagawa. Ang mga alaalang yon ang naging kuta niya laban sa mga mapanirang salita ni Anton at Doña Milagros. May plano na ako. Patuloy ni Basilio, ang kanyang tinig ay naging mas seryoso. Nakakuha na ako ng utos mula sa korte para sa isang independent psychiatric evaluation. Hindi nila ito inaasahan. Bukas na bukas din, kasama ang mga kinatawan mula sa Commission on Human Rights, ay susubukin naming pumasok dyan sa Laguna. Ang bawat pintig ng puso ni Elena ay tila isang mabilis na tambol na nagbibigay ng babala at pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang matinding takot. Paano kung malaman ni Anton ang plano? Paano kung ilipat siya sa ibang lugar bago pa makarating si Basilio? Kailangan mong maging matatag sa loob ng ilang oras pa, Elena. Magpanggap kang tulog. Huwag kang lalaban sa kanila ng harapan. Hayaan mong isipin nilang talo ka na. Ang huling paalala ni Basilio, bago tuluyang maputol ang linya dahil sa mahinang signal, ang paglalaho ng kulay asul na liwanag mula sa screen ng cellphone ay tila muling pagbabalik ng kadiliman sa silid. Mabilis na itinago ni Elena ang telepono sa ilalim ng isang maluwag na baldosa sa likod ng inidoro. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig sa pagitan ng takot at pananabik. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si Nena na nagbabantay sa pinto. Ang mukha nito ay puno ng tensyon. Ang bawat tunog ng kuliglig sa labas ay tila isang babala ng paparating na unos. Walang imik na bumalik si Elena sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay nananatiling matigas habang pinapakiramdaman ang bawat galaw sa pasilyo. Ngunit bago pa man siya tuluyang makahiga, isang malakas na tunog ng pagbubukas ng pangunahing gate ng pasilidad ang narinig sa malayo. Hindi ito ang oras ng pagpapalit ng shift ng mga nurse. Ang mga ilaw sa pasilyo na kanina ay malamlam ay biglang nagliwanag ng husto. Tila isang babala na may hindi inaasahang bisitang dumating sa kalagitnaan ng gabi. Narinig ni Elena ang boses ng chief doctor na tila nagmamadali, kasunod ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na pamilyar sa kanyang pandinig. Ang bawat hakbang na papalapit sa kanyang silid ay tila isang hatol na nagpapabilis sa kanyang hininga. Isang sorpresa sa madaling araw. Isang inspection na hindi dapat mangyari hanggang sa susunod na buwan. At sa gitna ng kaguluhang ito, ang mukha ni Anton ay lilitaw. Sa maliit na bintana ng kanyang pintuan, may dalang balitang dudurog sa huling pag-asang itinatago ni Elena sa ilalim ng kanyang unan. Ang tunog ng bakal na tumatama sa pader ay tila isang hatol na nagpatigil sa tibok ng puso ni Elena.
Bumukas ang pinto ng kanyang silid ng may karahasan, at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang mga mata na tila mga libu-libong karayom. Sa gitna ng liwanag na yon, aninag ang isang bulto na kabisado ng kanyang buong pagkatao, isang lalaking dati niyang itinuring na kaisa-isang tahanan, ngunit ngayon ay siya mismong naging kuta ng kanyang pagdurusa. Pumasok si Anton. Ang kanyang mamahaling pabango ay mabilis na humalo sa amoy ng disinfectant sa silid. Isang amoy na dati ay nagbibigay ng kapanatagan kay Elena, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding pagkasuklam. Kasunod niya ang chief doctor na ang muka ay balot ng kaba at pagmamadali. "Honey, kailangan nating lumipat." Ang bungad ni Anton. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit ang kanyang mga mata ay mailap at puno ng pag-aalinlangan. "May ilang komplikasyon sa papeles mo rito. Dadalhin kita sa isang mas pribadong lugar kung saan mas maaalagaan ka ng tama." Alam ni Elena ang ibig sabihin yon. Nalaman ni Anton ang tungkol sa balak ni Basilio. Nais niya itong itago ng mas malalim sa isang lugar na hindi na maabot ng batas o ng kahit anong sikat ng araw. Sinubukan ni Elena na magprotesta, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong alikabok. Bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang mahihigpit na kamay ng mga orderly na humahawak sa kanyang mga braso upang pilit siyang itayo mula sa kama. Ngunit bago pa man nila marating ang pintuan, isang serye ng mabibilis na yabag ang narinig mula sa pangunahing pasilyo. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng mga boses na puno ng awtoridad. "Tumigil kayo! Bitawan niyo ang kliyente ko." Ang tinig na yon ay tila isang kumpas ng kilat sa gitna ng kadiliman. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Attorney Basilio Manansala. Ang kanyang barong ay bahagyang gusot mula sa mahabang biyahe, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang matibay na nara na hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Sa tabi niya ay ang mga kinatawan mula sa Commission on Human Rights at 2 pulis na may hawak na mga dokumento. "Basilio!" Ang tanging nais sa tinig ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng mga luha ng kaginhawaan. Mabilis na humarang si Anton. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Who the hell are you? This is a private medical matter. Asawa ko siya at ako ang may karapatang magpasya para sa kanya." Lumapit si Basilio. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng katarungan. Iniabot niya ang isang dokumento sa chief doctor. Ito ay isang writ of habeas corpus at isang court order para sa kagyat na pagpapalaya kay Elena Salcedo para sa isang independent medical evaluation. Ang anumang pagtatangka na ilipat siya ng walang pahintulot ng korte ay ituturing na kidnapping at illegal detention. Ang chief doctor, na ang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang papeles, ay dahan-dahang tumingin kay Anton at umiling. "Sir, hindi namin maaaring suwayin ang utos ng korte. Kailangan naming hayaan ang pasyente na sumama sa kanila." Ang katahimikan sa pagitan ni Anton at Basilio ay tila isang mahabang sinulid na pilit na hinihila hanggang sa maputol. Ang titig ni Basilio ay hindi kumukurap, isang tahimik na panunumpa na hindi niya hahayaang masaktan muli ang babaeng minsan na niyang hindi na ipagtanggol sa nakaraan. Dahan-dahang binitawan ng mga orderly si Elena. Sa kanyang pag-atras, mabilis siyang nilapitan ni Nena upang alalayan. Sa ilalim ng proteksyon ng mga awtoridad, nagsimulang maglakad si Elena palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig ay tila isang pagtuklap sa balat ng kanyang pagiging biktima. Nang marating nila ang malaking gate ng pasilidad sa Laguna, huminto si Elena. Ang hanging gabi ay humahalimuyak ng amoy ng damo at kalayaan. Isang amoy na kay tagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa upang ituro ang kanyang landas.
Saan tayo pupunta, Elena? Ang malumanay na tanong ni Basilio habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Tiningnan ni Elena ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na marunong bumuo at magkumpuni. Sa Quiapo, Basilio. Doon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Doon ko kukunin ang mga sinulid na gagamitin ko para tahiin ang sarili kong katarungan. Habang dahan-dahang gumagalaw ang sasakyan palayo sa psychiatric hospital, lumingon si Elena sa huling pagkakataon. Nakatayo si Anton sa may gate. Ang kanyang anino ay tila isang maliit na batik. Sa gitna ng malawak na gabi, hindi na nanginginig si Elena. Ang takot na dati ay lumalamon sa kanya ay napalitan na ng isang malamig at matibay na determinasyon. Ang paglaya niya ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay hindi nagaganap sa loob ng mga rehas, kundi sa mundo, kung saan ang katotohanan ay madalas na tinatabunan ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Elena, na ang may hawak ng karayom, ang Quiapo ay hindi nagbabago. Ang bawat sulok nito ay amoy pawis, usok, at namuong pag-asa sa gitna ng siksikang mga eskinita. Sa bawat hakbang ni Elena sa pamilyar na kalsada, tila bumabalik ang bawat alaala ng kanyang kabataan. Ang mga hapon na ang kanyang mga daliri ay puno ng mantsa ng tisa at ang kanyang balikat ay nananakit sa bigat ng mga tinitistis na tela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya narito upang maghanap ng trabaho. Narito siya upang hanapin ang nawawalang piraso ng kanyang pagkatao na ninakaw ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Kasabay niya si Attorney Basilio na ang presensya ay tila isang tahimik na kuta sa likuran niya. Ramdam ni Elena ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat. Isang init na nagpapaalala sa kanya na wala na siya sa malamig at puting silid ng Laguna. Gayunpaman, ang panginginig ng kanyang mga kamay ay naroon pa rin. Tila isang aninong ayaw lumisan. Huminto sila sa harap ng isang maliit at lumang patahian na nakatago sa dulo ng isang makitid na eskinita. Ang karatula nito ay kupas na. Halos hindi na mabasa ang pangalang Ang Maskara ni Selmo. Ito ang lugar na kilala sa paggawa ng mga kagamitan para sa teatro at mga pelikula, mga bagay na ginagamit upang gawing totoo ang isang kasinungalingan. Pagpasok nila, ang amoy ng luma at maalikabok na foam ay bumalot sa kanila. Sa gitna ng silid, nakita ni Elena ang isang matandang lalaki na abala sa paghubog ng isang plastik na mukha. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay dahan-dahan at may kasanayan, tila isang sining ng panlilinlang. Mang Selmo, ang tawag ni Elena. Ang kanyang tinig ay may halong kaba. Naalala niyo po ba ang isang babaeng nagngangalang Isabel? Nagpagawa siya rito ng isang espesyal na kagamitan, isang huwad na sinapupunan. Huminto ang matanda sa kanyang ginagawa at tiningnan sila sa ilalim ng kanyang makapal na salamin. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan na tila ba hinihila ang hininga ni Elena, dahan-dahan siyang tumango. Maraming nagpapagawa rito para sa dulaan, Neng. Pero ang babaeng iyon, kakaiba siya. Gusto niya ay mukhang totoong balat, may bigat, at kayang ikabit ng hindi nahahalata sa ilalim ng damit. Isang linggo niyang pabalik-balik na sinuri ang bawat detalye. Inilabas ni Mang Selmo ang isang lumang logbook mula sa ilalim ng kanyang lamesa. Ang bawat pagbuklat niya ng pahina ay tila isang pagtuklap sa sugat ni Elena. Doon, sa ilalim ng petsang 2 buwan na, ang nakalilipas ay nakasulat ang pangalang Isabel Miraflor at ang pirma ng taong nagbayad para sa kagamitan. Hindi kay Isabel ang pirma. Ito ay kay Anton. Naramdaman ni Elena ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Tila isang karayom na bumaon ng malalim at hindi na muling mabubunot. Hindi lamang pinabayaan ni Anton ang kasinungalingan. Siya ang mismong arkitekto nito. Habang siya ay nagpapakapagod sa bahay at nananalangin para sa isang anak, ang kanyang asawa ay narito sa Quiapo, binibili ang isang pirasong unan upang tuluyan siyang palitan. Hindi lang yon, attorney.
ang dugtong ni Mang Selmo habang tinititigan si Basilio. Ginamit din nilang pambayad ang isang tseke na may pangalan ng isang kumpanya, Salcedo Interior Design, at may kasamang kopya ng dokumento para sa garantiya. Iniabot ni Mang Selmo ang isang kopya ng dokumento. Nang makita ito ni Elena, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang dokumento ay isang loan application para sa kumpanya at sa ibaba nito ay ang kanyang sariling lagda, ang kanyang pangalan na isinulat sa isang paraang alam niyang hindi siya ang gumawa. Isang pekeng pirma, isang pagnanakaw ng kanyang pagkakakilanlan upang kumuha ng milyon-milyong piso habang siya ay unti-unting pinapaniwalang wala siyang silbi. Anton. Ang pabulong na sambit ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa mga luhang hindi na mapigilan. Ninanakawan mo na ako. Pinapatay mo pa ang katinoan ko. Hinawakan ni Basilio ang kanyang balikat. Ang kanyang hawak ay matatag at puno ng pag-unawa. Elena, sapat na ito. Mayroon na tayong pruweba ng fraud at forgery. Hindi na ito usapin lamang ng pangangaliwa. Ito ay krimen. Ngunit bago pa man sila makalabas ng talyer, isang bata ang mabilis na pumasok at lumapit kay Mang Selmo. May dalang balita mula sa kabilang kanto. Narinig ni Elena ang usap-usapan ng mga tao sa labas tungkol sa isang malaking pagtitipon sa showroom ng mga Salcedo bukas. Ibebenta na ang showroom, ang bulong ng bata. Naka-ready na raw ang mga gamit ni Sir Anton para ilipat sa ibang bansa. Isasama na raw niya ang buntis niyang asawa. Ang kaba sa dibdib ni Elena ay naging isang matibay na determinasyon. Ang bawat sinulid ng katotohanan na nahanap niya sa Quiapo ay unti-unti nang nabubuo sa isang malakas na lubid. Alam niyang kaunti na lamang ang oras kung hahayaan niyang makatakas si Anton. Tuluyan nang mawawala ang pagkakataon niyang makuha ang katarungang nararapat sa kanya. Tumingin si Elena kay Basilio. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang apoy na kayang sumunog sa lahat ng dumi ng pamilya Salcedo. Bukas, Basilio. Bukas sa grand opening ng bagong showroom. Doon natin tatapusin ang lahat ng tahi na sinimulan nila. Habang papalubog ang araw sa Quiapo, ang mga anino ng mga simbahan at tindahan ay tila nagiging mga saksi sa isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko. Ang katarungan ni Elena ay hindi na isang pangarap. Ito ay isang telang handa na niyang tabasin sa harap ng buong mundo. Sa loob ng maliit na silid sa itaas ng talyer sa Quiapo, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na ningas ng isang lampara at ang liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga luma at kinakalawang na rehas ng bintana. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng langis ng makina at luma na tela. Ngunit para kay Elena, ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang hindi siya kinakapos sa paghinga. Malayo siya sa mansyong puno ng dumi at sa puting silid na puno ng lason. Nakaupo si Elena sa isang lumang kahoy na silya. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng mesa. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga daliri. Ang mga daliring naging saksi sa bawat tahi ng kanyang pagsasakripisyo. May mga maliliit na peklat doon mula sa mga tusok ng karayom at ang mga pasa mula sa pagkakatali sa kanya sa asylum ay nagsisimula ng maging kulay ube at dilaw. Ang bawat marka ay tila isang mapa ng kanyang mga pasakit. Dahan-dahang lumapit si Attorney Basilio. May bitbit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na puting tela. Hindi siya nagsalita. Tila ba naiintindihan niya na sa mga sandaling ito, ang katahimikan ay mas mahalaga kaysa sa anumang paliwanag. Lumuhod siya sa harap ni Elena at maingat na kinuha ang isa sa mga kamay nito. Ang marahang pagdampi ng mainit na tubig sa kanyang mga sugat ay nagdulot ng isang kakaibang panginginig sa buong katawan ni Elena. Hindi ito panginginig ng takot,
kundi ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng pag-aalaga na walang hinihintay na kapalit. Maingat na pinunasan ni Basilio ang bawat daliri ni Elena. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang napakabunying piraso ng kristal na ayaw niyang mabasag. Ang mga kamay na ito, Elena. Ang mahinang simula ni Basilio, ang kanyang tinig ay tila isang haplos sa kaluluwa. Marami na silang nabuong magagandang bagay. Marami na silang tinahi na pangarap para sa iba. Oras na para sarili mo naman ang buuin mo. Nag-angat ng tingin si Elena at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng mga mata ni Basilio, hindi awa ang nakita niya, kundi ang isang malalim na paghanga at isang uri ng katapatan na hinding-hindi na ibigay sa kanya ni Anton. Sa loob ng 10 taon, itinuring siya ni Anton na isang kasangkapan, isang dekorasyon, o isang problemang kailangang itago. Ngunit dito, sa gitna ng maruming talyer sa Quiapo, naramdaman ni Elena na siya ay nakikita. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng may halaga. Akala ko dati, utang ko ang buhay ko sa kanila. Ang pabulong na sabi ni Elena, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi. Akala ko, dahil kinuha nila ako sa hirap, kailangan kong tanggapin ang bawat sakit bilang kabayaran. Pero mali pala ako, no? Ang tunay na pag-ibig hindi naniningil ng utang na loob. Bahagyang hinigpitan ni Basilio ang hawak sa kamay ni Elena, isang tahimik na pagsang-ayon. You don't owe them anything, Elena. You've given them 10 years of your life, your sweat and your soul. Sila ang may malaking utang sa'yo. At titiyakin ko na sa pagkakataong ito, babayaran nila ang bawat patak ng luhang idinanasan mo. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Naramdaman ni Elena ang init ng hininga ni Basilio sa kanyang balat. Isang pakiramdam na nagdulot ng isang mahinang kilig sa kanyang dibdib. Isang munting kislap ng buhay sa gitna ng kanyang pagkawasak. Para itong isang mahinang sinulid ng pag-asa na muling nag-uugnay sa kanya sa mundo ng mga may buhay. Dahan-dahang isinandal ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Basilio, hinahayaan ng sarili na maging marupok kahit sa loob lamang ng ilang sandali. Ngunit ang kapayapaang yun ay biglang naputol nang marinig nila ang mahinang pagtunog ng isang mensahe mula sa cellphone ni Basilio na nasa ibabaw ng mesa. Ang kulay asul na liwanag ng screen ay tila isang babala sa gitna ng dilim. Kinuha ni Basilio ang telepono at nang mabasa ang mensahe, ang kanyang mukha na kanina ay puno ng lambing ay biglang naging matigas at seryoso. Hindi niya ito agad ipinakita kay Elena, ngunit ang pagbabago sa kanyang aura ay sapat na upang malaman ni Elena na ang panganib ay hindi pa natatapos. Mula ba kay Anton? Ang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay muling binalot ng kaba. Dahan-dahang iniharap ni Basilio ang screen sa kanya. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang bawat salita ay may tatak ng pag-aari ni Anton. I know where you are, Elena. Huwag mong isipin na ang Quiapo ang magliligtas sa iyo. Bukas sa showroom, sisiguraduhin kong doon ka huling makikita bago ka tuluyang mabulok sa kung saan ka nararapat. Come and play your little game, but remember, I own the court. Ang malamig na takot ay muling gumapang sa likuran ni Elena, tila isang ahas na naghihintay ng pagkakataong manuklaw. Alam ni Anton kung nasaan sila. Ang mansyon ng mga Salcedo ay may mahahabang galamay at tila walang taguan na hindi nila kayang pasukin. Ngunit sa halip na manghina, dahan-dahang tumayo si Elena. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at hinarap ang bintana kung saan tanaw ang tila nagbabagang langit ng Maynila. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito ay may isang matibay na pundasyon ng galit na hindi na kayang buwagin. Hayaan mong malaman niya kung nasaan ako, Basilio. Ang sabi ni Elena,
Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon. Gusto niyang maglaro? Ibibigay ko sa kanya ang pinakamalaking palabas sa kanyang buhay. Hindi na ako ang Elenang tinatahi, ang kanyang mga kasinungalingan. Bukas, ako na ang gugupit sa bawat hibla ng kapangyarihan niya. Habang ang gabi ay lumalalim, ang dalawa ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid, naghahanda para sa isang bukas na magtatakda ng kanilang tadhana. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang pagtutuos na walang urungan. Ang gabi sa Quiapo ay tila isang malalim na telang itim na bumabalot sa bawat lihim ng lungsod. Sa loob ng maliit na talyer, sa ilalim ng dilaw na liwanag ng lampara, hindi na tela ng damit ang hawak ni Elena, kundi mga papel na magsisilbing talim laban sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang bawat pahina ng bank statement at mga lihim na kasulatan na nakuha ni Basilio ay tila mga uod na kumakain sa kintab ng pangalang Salcedo. Tingnan mo ito, Elena, ang marang sabi ni Basilio habang inilalatag ang isang serye ng mga dokumento sa ibabaw ng lumang lamesa. Ang akala ng lahat ay matatag ang kumpanya ni na Anton. Ngunit ang totoo, baon na sila sa utang. Ang marangyang buhay ni Doña Milagros ay pinupunduhan na lamang ng mga pautang na gamit ang iyong huwad na pirma bilang kolateral. Naramdaman ni Elena ang isang malamig na pagninig sa kanyang sikmura. Ang bawat donasyon ni Doña Milagros sa simbahan, ang bawat mamahaling alahas na isinusuot nito sa mga piging, at ang bawat ngiting ipinapakita nito sa mga pahayagan ay nabili sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa. Ginawa siyang taming ni Milagros upang protektahan ang isang hungkag na dambana ng karangalan. Ang bawat utang na loob na isinusumbat sa kaniya ay isang malaking kabalintunaan. Siya ang bumubuhay sa kanila habang siya ay unti-unti nilang pinapatay. Ang showroom na ibebenta nila bukas ay ang huling barahan nila, Elena. Patuloy ni Basilio, ang kanyang tinig ay puno ng seryosong babala. Kapag naibenta yon, may sapat na silang pera upang lumipad patungong ibang bansa kasama si Isabel at iiwan kanilang lulong sa mga kasong kriminal dahil sa mga utang na nakapangalan sa iyo. Humigpit ang hawak ni Elena sa gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Naalala niya ang bawat hapon na pinagsisilbihan niya ng tsaa si Doña Milagros, habang ang matanda ay walang tigil sa pagpapaalala na siya ay isang mapalad na basahan na pinulot sa kalsada. Ang bawat masakit na salita tungkol sa kanyang pagiging baog ay tila mga latay na muling nag-alab sa kanyang balat. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, ang pabulong na panunumpa ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa refleksyon ng lampara sa bintana. Isang maliit na ningas na ayaw mamatay sa gitna ng kadiliman. Ginamit nila ang aking katahimikan upang itago ang kanilang baho. Ngayon, gagamitin ko ang aking tinig upang gumuho ang kanilang kuta. Dahan-dahang tumayo si Elena at lumapit sa isang lumang manikin sa sulok ng silid. May nakasabit doon na isang telang kulay abo, tila isang baluti na naghihintay na isuot. Sa bawat haplos niya sa tela, nararamdaman niya ang bawat tahi ng kanyang plano. Bukas, sa harap ng mga mamumuhunan, sa harap ng media, at sa harap ng mapanghusgang lipunan ng Manila, huhubaran niya ng maskara ang babaeng nagpanggap na banal habang nilalamon ang kanyang kaluluwa. Basilio, kailangan nating makuha ang huling piraso ng ebidensya. Ang sabi ni Elena, lumingon siya sa abogado na may bagong tatag sa kanyang tindig. Ang listahan ng mga pinagsugalan ni Doña Milagros, doon natin siya tatamaan sa kaisa-isang bagay na mahalaga sa kanya, ang kanyang dangal. Tumango si Basilio, ngunit bago pa siya makasagot, narinig nila ang marang pagpihit ng seradura ng pinto sa ibaba. Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay tila isang mabilis na tambol na nagbibigay ng babala.
Sa gitna ng katahimikan ng talyer, narinig nila ang isang serye ng mabibigat na hakbang sa hagdan ng kahoy. Hindi ito ang hakbang ng isang kaibigan. Mabilis na pinatay ni Basilio ang lampara at ang silid ay biglang binalot ng isang nakabibinging kadiliman. Sa pamamagitan ng maliit na siwang sa pinto, nakita ni Elena ang isang anino na tumigil sa tapat ng kanilang silid. Isang pamilyar na bulto ng isang lalaki na may hawak na isang bagay na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kaba sa dibdib ni Elena ay naging isang matalim na lamig. Hindi na sila ligtas sa Quiapo. Ang mga galamay ng mga Salcedo ay tila mga aninong kayang gumapang kahit sa pinakamadilim na eskinita. Habang ang pinto ay dahan-dahang bumubukas, naramdaman ni Elena ang kamay ni Basilio na humawak sa kanyang braso. Isang tahimik na hudyat na maging handa. Sa gitna ng panganib, isang katanungan ang pilit na sumasagi sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Anton upang mapanatili ang kanyang mga lihim? At sapat na ba ang mga tahi ng katotohanan ni Elena upang iligtas siya mula sa paparating na talim? Ibigay mo sa akin ang folder, Elena. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang boses na yon ay hindi kay Anton, kundi kay Mang Carding, ang matandang driver ng pamilya Salcedo na sa loob ng 10 taon ay naging saksi sa bawat luhang pinalis ni Elena sa likod ng sasakyan. Ang makitang siya ang may hawak ng isang matalim na distornilyador habang ang kanyang mukha ay nababakas ng takot at pag-aalinlangan ay isang panibagong sugat sa nagdurugong puso ni Elena. Ang taong dati ay tinitingnan niya bilang isang amain ay narito ngayon upang tahiin ang huling bahagi ng kanyang pagdurusa. Sa gitna ng kadiliman ng talyer, naramdaman ni Elena ang marahas. Napagkabog ng kanyang dibdib, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang amoy ng alikabok at luma na tela ay tila naging lason na sumasakal sa kanya. Napaurong siya sa sulok, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinakapa ang kanyang kais sa isang pananggalang. Ang kanyang gunting na ginagamit sa pagtabas ng tela. Mang Carding, bakit? Ang pabulong na tanong ni Elena, ang kanyang tinig ay nababasag sa gitna ng katahimikan. Kayo po ang naghatid sa akin sa Quiapo noong mamatay ang nanay ko. Kayo po ang nakakaalam kung gaano ko pinaglingkuran ang pamilyang iyan. Patawad, Elena. Ang sagot ni Mang Carding, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ko ang trabahong ito. Ang anak ko? May sakit ang anak ko, sabi ni Doña Milagros. Kapag hindi ko nakuha ang mga papel, pati ako ay idadamay nila sa mga kaso ni na Anton. Narito ang pait ng katotohanan. Sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Salcedo, ang lahat ay nagiging kasangkapan. Ang bawat utang na loob ay nagiging tanikala na pumipilit sa mga mabubuting tao na gumawa ng masama. Ang irony ng sitwasyon ay hindi nakalagpas kay Elena. Ang mga kamay na dati ay nag-aabot sa kanya ng panyo kapag siya ay umiiyak, ay siya na ngayong pilit na kumukuha sa kanyang kaisa-isang pag-asa. Mabilis na humarang si Basilio sa harap ni Elena. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na bakal. Huwag mong ituloy-iniyang ituloy ito, Carding. Hindi mo kailangang maging biktima rin nila. Ang mga papel na ito ang magpapalaya sa ating lahat mula sa mga Salcedo. Sa isang iglap, tila tumigil ang oras. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang dumanas sa bubungan ng talyer ay tila isang malungkot na ritmo ng digmaan. Nang tangkain ni Mang Carding na sumugod, hindi dahas ang ginamit ni Elena. Inangat niya ang kanyang gunting, ngunit hindi ito nakatutok sa matanda. Itinapat niya ito sa kanyang sariling disenyo, ang telang kulay abo na pinagpuyatan niya. Mang Carding, sabihin mo kay Doña Milagros, wala rito ang mga papel, pero sabihin mo sa kanya, magkita kami bukas. Ang matatag na sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim, hindi sa takot, kundi sa isang determinasyong ngayon lamang niya naramdaman. Kung gusto niyang makuha ang lahat, kailangang harapin niya ako
sa harap ng lahat ng taong niloloko niya. Dahan-dahang ibinaba ni Mang Carding ang kanyang hawak. Ang bigat ng kanyang konsensya ay tila mas matindi pa sa takot niya sa kanyang amo. Sa isang huling tingin na puno ng pagsisisi, tumalikod ang matanda at mabilis na lumisan sa talyer. Iniiwan ang dalawa sa gitna ng malamig na hangin ng madaling araw. Nang muling bumalik ang katahimikan, napaupo si Elena sa sahig. Ang kanyang lakas ay tila tuluyan ng naubos. Mabilis siyang nilapitan ni Basilio at inalalayan. Doon, sa gitna ng mga basahan at sinulid, naramdaman ni Elena ang mainit na yakap ng abogado. Isang yakap na hindi humihingi, kundi nagbibigay ng lakas. Ang golden moment ay dumating nang mapansin ni Elena ang isang botones na nalaglag mula sa suot ni Basilio sa gitna ng kaguluhan. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng takot, kinuha ni Elena ang kanyang karayom. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, maingat niyang itinaing muli ang botones sa polo ni Basilio. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang panata na kahit gaano parami ang sirain ni na Anton, mayroon at mayroon pa ring bahagi ng kanyang pagkatao na marunong magkumpuni. Tapos na ang pagtatago, Basilio, ang sabi ni Elena habang tinatapos ang huling buhol ng sinulid. Ngayong gabi, tatahiin ko ang huling damit na isusuot ko bilang asawa ni Anton. Isang damit na hindi gawa sa pagsunod, kundi gawa sa katarungan. Habang papalapit ang bukang liwayway, nagsimulang kumilos si Elena sa harap ng kanyang makina. Ang tunog ng pag-ikot ng gulong ng makina ay tila isang marcha ng digmaan sa katahimikan ng Quiapo. Ang bawat tahi ay may kasamang dalangin at galit. Hindi lamang ito basta damit. Ito ang kanyang baluti para sa grand opening bukas. Ngunit sa bawat pag-ikot ng sinulid, isang katanungan ang nananatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang katotohanang hawak niya upang buwagin ang isang imperyong binuo sa dumi at kasinungalingan? O ang huling tahing ito ay siya ring magiging huling hantungan ng kanyang pangarap? Ang huling ebidensya, ang listahan ng mga casino records ni Doña Milagros ay hindi pa rin nila nakuha at iyon ang kaisa-isang bagay na maaaring magpatumba sa matanda bago pa ito makagawa ng paraan upang patahimikin si Elena ng tuluyan. Ang bagong showroom ng pamilya Salcedo sa Makati ay tila isang palasyo ng salamin at ginto, isang kuta ng karangyaan na itinayo sa ibabaw ng mga durog na pangarap ni Elena. Ang bawat chandelier na nakasabit sa kisame ay naglalabas ng mga kislap na tila mga kristal na luha, habang ang amoy ng bagong barnis na kahoy at mamahaling pabango ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Sa labas, ang mga flash ng kamera mula sa media ay tila mga kidlat na bumubulag. Bawat kislap ay isang pagpupugay sa huwad na tagumpay ni Anton at Doña Milagros. Sa gitna ng tanghalan, nakatayo si Isabel. Nakasuot siya ng isang hapit na maternity gown na kulay rosas, sadyang idinisenyo upang ipakita ang kanyang sinapupunan na tila ba isang trobe ng kanyang pagkapanalo. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan habang nakasandal kay Anton. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapanlinlang na kakinangang pabor sa mga lente ng kamera. Sa tabi nila, si Doña Milagros ay tila isang reyna. Suot ang kanyang mga diamante at ang isang ngiting nagsasabing na baon na sa limot ang lahat ng kanyang dumi. Ang araw na ito ay hindi lamang para sa aming kumpanya. Ang anunsyo ni Anton sa harap ng mga mamumuhunan, ang kanyang boses ay puno ng pekeng kagalakan. Ito ay para sa bagong henerasyon ng mga Salcedo. Ang aking asawa, si Isabel, ay nagdadala ng aming tagapagmana, ang simbolo ng aming matatag na pundasyon. Ngunit sa kalagitnaan ng palakpakan, ang malalaking pintuang ginto ng showroom ay dahan-dahang bumukas. Ang ingay ng pagdiriwang ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Pumasok si Elena. Hindi siya ang Elenang gusot ang buhok at luhaan na huling nakita sa psychiatric hospital.
Nakasuot siya ng isang gown na kulay abo na may mga detalye ng pilak na sinulid, isang disenyo na tila baluti ng isang mandirigma. Ang kanyang tindig ay matuwid, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. At ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay bigat ng katarungan. Sa tabi niya, si Attorney Basilio ay naglalakad ng may awtoridad. Bit-bit ang isang itim na briefcase na tila isang sandatang nakatago. Ang bawat bulong sa paligid ay tila isang mabilis na daloy ng tubig sa isang batis. Nakita ni Elena ang biglang pagpulas ng takot sa mukha ni Isabel at ang pagdausdos ng baso ng champagne mula sa nanginginig na kamay ni Anton. Ang baso ay bumagsak sa sahig. Nagkalat ang mga bubog at ang alak na tila dugo sa puting marmol. Elena, paano? Paano ka nakalabas? Ang nauutal na tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng tensyon. Huwag kang mag-alala, Anton. Hindi ako narito bilang isang baliw na asawa. Ang malamig na simula ni Elena, ang kanyang tinig, ay umaalingaw-ngaw sa buong showroom. Narito ako bilang ang tunay na may-ari ng lupang kinatitirikan ng gusaling ito. At narito ako upang ibalik ang katotohanan sa loob ng iyong bahay. Mabilis na lumapit si Doña Milagros. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Guard! Ilabas ang babaeng ito. Wala siyang katinuan. Ang mga papel na ito ang magsasabi kung sino ang walang katinuan, Doña Milagros. Ang mabilis na tugon ni Basilio habang inilalabas ang mga dokumento ng casino records at ang mga pekeng loan applications. Ngunit bago ang lahat, mayroon kaming regalo para sa inyong pagdiriwang. Lumapit si Elena kay Isabel. Ang distansya sa pagitan ng asawang legal at ng babaeng nagnakaw ng kanyang buhay ay naglaho. Naamoy ni Elena ang takot na nagmumula sa balat ni Isabel. Isang amoy na mas masangsang pa sa kahit anong dumi sa kuyapo. Tiningnan ni Elena ang tiyan ni Isabel, ang sentro ng lahat ng kasinungalingan ng mga Salcedo. Isang golden moment ang naganap ng kuhanin ni Elena, ang isang maliit na gunting na ginto mula sa kanyang maliit na bag. Ang mismong gunting na ginamit niya sa loob ng 10 taon. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at ang kislap ng talim sa ilalim ng ilaw ay tila isang pangako ng paghuhukom. Anton, matagal mong sinabi sa akin na ang sinapupunan ko ay tuyot at walang silbi. Ang pabulong na sabi ni Elena, ngunit sapat na upang marinig ng lahat. Pinapaniwala mo ang buong mundo na ang babaeng ito ang magbibigay sa iyo ng bukas. Pero sa sining ng pananahi, Anton, alam namin kung kailan ang isang tela ay sadyang pinatigas lang ng foam at pandaya. Ang kaba sa dibdib ng lahat ng naroon ay tila isang mabilis na tambol na hindi na mahinto. Inabot ni Elena ang isang manipis na sinulid na nakasungaw sa gilid ng bewang ng gown ni Isabel. Isang sinulid na sadyang iniwan ni Mang Selmo para sa sandaling ito. Humarap si Elena sa media at sa lahat ng mga panauhin, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa dulo ng sinulid. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapait na tagumpay. Anton, gusto mo bang makita ang laman ng tiyan ng asawa mo? Sa isang mabilis na paghila ni Elena sa sinulid, ang tahi sa gilid ng gown ni Isabel ay nagsimulang mapunit ng dahan-dahan, tila isang balat na hinihiwa ng katotohanan. Sa bawat dahan-dahang pagpunit ng tela, ang hangin sa loob ng showroom ay tila naging kuryente na dumadaloy sa balat ng lahat ng nakasaksi. Ang tunog ng mga hibla ng seda na naghihiwalay ay tila mga huling pintig ng isang dambambuhay na unti-unting namamatay. Habang ang gown ni Isabel ay bumubuka, isang kulay balat na bagay ang dahan-dahang lumabas mula sa pagkakaipit nito. Isang bagay na hindi gawa sa laman at dugo, kundi sa foam, goma, at mga sintetikong materyales. Ang una na gawa sa foam ay tuluyang kumawala at bumagsak sa makinis na marmol na sahig. Naglabas ito ng isang hungkag at nakahihiyang tunog.
tila isang pangarap na walang laman na tumama sa matigas na katotohanan. Sa gitna ng nakabubulag na kislap ng mga kamera mula sa media, ang huwad na sinapupunan ni Isabel ay gumulong ng bahagya bago tumigil sa paanan ni Anton. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang bawat mamumuhunan, ang bawat kaibigan ng pamilya Salcedo, at ang bawat reporter ay nanatiling nakatitig sa unan na nasa sahig. Si Isabel ay tila isang ribultong nabasag. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay at ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa hangin, pilit na kinakapa ang isang bagay na wala na doon. Anton, hindi ito ang inaakala mo. Ang paos at nanginginig na tinig ni Isabel, ngunit ang bawat salita niya ay tila nalulunod sa malakas na bulungan ng mga tao na tila isang malakas na agos ng tubig na bumabaha sa buong silid. Dahan-dahang tumingin si Anton sa unan, pagkatapos ay kay Isabel at sa huli ay kay Elena. Ang kanyang mukha ay nabahira ng isang matinding kahihiyan na mas matindi pa sa anumang pagkatalo sa negosyo. Ang kaisa-isang bagay na ipinagmalaki niya sa harap ng mundo, ang kanyang magiging tagapagmana, ay isa lamang palang piraso ng kagamitan mula sa isang talyer sa Quiapo. Ito ba ang sinasabi mong pundasyon ng bagong Salcedo, Anton? Ang malumanay ngunit madiing tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi bakas ng galit, kundi ng isang malamig na katarungan. Isang unan? Isang kasinungalingan na binuo ninyo para lang itapon ako? Bago pa makasagot si Anton, humakbang pasulong si Attorney Basilio at inilabas ang isang makapal na bundle ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Iniharap niya ito sa mga kinatawan ng bangko at sa mga mamumuhunan na naroon. Hindi lamang ito tungkol sa isang pekeng pagbubuntis. Ang pahayag ni Basilio, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng may awtoridad. Narito ang mga ebidensya ng malawakang forgery. Ginamit ni Anton Salcedo ang huwad na lagda ng kanyang asawang si Elena upang kumuha ng mga utang na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso upang bayaran ang mga pagkatalo sa kasino ng kanyang ina, si Doña Milagros. Ang showroom na ito ay itinayo sa pamamagitan ng pandaraya at pagnanakaw sa sariling asawa. Ang ingay ng mga tao ay lalong lumakas. Nakita ni Elena si Doña Milagros na pilit na kumakapit sa sandalan ng isang upuan. Ang kanyang mga diamante ay tila nawalan na ng kislap. Ang reyna ng mga Salcedo ay tila naging isang maliit at kaawa-awang matanda sa harap ng publikong kanyang pilit na nilinlang. Ang kanyang hiya, ang tanging bagay na pinahalagahan niya ng higit sa lahat, ay dahan-dahan ng dinudurog ng bawat flash ng kamera. Sinubukan niyo akong gawing baliw para hindi ako makapagsalita, patuloy ni Elena, habang diretsyong nakatitig sa mga mata ni Anton. Pinakulong niyo ako sa isang psychiatric hospital at pinilit pa inumin ng mga gamot na sisira sa isip ko. Pero nakalimutan niyo ang isang bagay, Anton. Ang isang thomay ay marunong maghimay ng bawat sinulid hanggang sa matuklasan ang dumi sa loob ng tela. Pumasok ang ilang mga unipormadong pulis sa showroom. Ang kanilang mabibigat na yabag sa marmol ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Lumapit sila, kina Anton at Doña Milagros. Ang malamig na tunog ng bakal na posas na dahan-dahang isinasara sa mga pulso ni Anton ay tila isang huling tuldok sa kanilang pagsasama. Napaluhod si Isabel sa sahig, umiiyak ng walang tigil, ngunit walang lumapit upang tulungan siya. Ang kanyang kagandahan ay tila naging isang tuyot na bulaklak sa gitna ng unos. Si Anton naman ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang kanyang imperyo ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa kanyang paanan. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Elena kay Anton sa huling pagkakataon. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanakit. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang sing-sing na sumimbulo sa 10 taon ng kanyang bulag
na pagsunod. Maingat niyang inilapag ang singsing sa ibabaw ng unan na nasa sahig. Wala ka ng utang sa akin, Anton, at wala na rin akong utang sa inyo. Ang pabulong na sabi ni Elena. Ang katarungan ko ay hindi ang makita kayong mabulok sa kulungan. Ang katarungan ko ay ang paghakbang ko palabas ng pinto na ito bilang isang babaeng hindi na kailanman muling hihingi ng pahintulot sa iyo para maging masaya. Tumalikod si Elena at nagsimulang maglakad patungo sa labas. Ramdam niya ang init ng kamay ni Basilio sa kanyang likuran, isang tahimik na suporta na nagbibigay sa kanya ng lakas. Habang papalayo siya sa kaguluhan, sa mga sigawan at sa mga kislap ng kamera, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat tinik na nakabaon sa kanyang puso sa loob ng 10 taon ay tila isa-isang nabunot. Sa labas ng showroom, ang hanging gabi ay sariwa at malaya. Tumingala si Elena sa langit, kung saan ang mga bituin ay tila mga maliliit na tahi ng liwanag sa malawak na kadiliman. Ang laban ay tapos na. Ang tela ng kanyang lumang buhay ay tuluyan ng nagupit. At ngayon, handa na siyang magsimulang magtahi ng isang bagong kwento. Isang kwentong siya na ang may hawak ng karayom at ang kulay ng sinulid ay ang sarili niyang kaligayahan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng makina ay tila isang matamis na himig ng kalayaan sa loob ng maliit ngunit maaliwalas na patahian sa gitna ng Quiapo. Wala na ang malamig at mapanghusgang katahimikan ng mansyon sa Makati. Pinalitan ito ng masiglang ingay ng mga tao sa labas, ang halimuyak ng sariwang sampagita mula sa simbahan, at ang amoy ng bagong plansang tela. Sa pintuan, isang bagong karatula ang nakasabit, gawa sa kahoy at may ukit na mga titik na ginto. Elena's Bridal and Restoration. Ito ang kanyang bagong kaharian, isang lugar kung saan ang bawat tahi ay hindi nagawa sa takot, kundi sa pag-asa. Nakaupo si Elena sa harap ng kanyang paboritong makina, maingat na tinatapos ang isang puting gown para sa isang dalagang anak ng isang tindera sa palengke. Ang tela ay hindi kasing mahal ng mga seda sa showroom ni na Anton, ngunit para kay Elena, mas may ningning ito dahil gawa ito sa marangal na paggawa. Sa tabi niya, 2 babae ang abalang nag-aayos ng mga sinulid. Mga babaeng katulad niya ay nakaranas din ng pait ng pagkakanulo. Ngunit ngayon ay binibigyan niya ng pagkakataong makatayo sa sariling mga paa. Ang bawat turo niya sa kanila ay tila isang pagbabahagi ng kanyang sariling lakas. Isang paraan upang hilumin ang mga sugat na hindi nakikita. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig ang tunog ng pagpihit ng seradura ng pinto at ang pagpasok ng isang pamilyar na presensya. Si Attorney Basilio ay pumasok, bitbit ang isang tumpok ng mga legal na papeles at isang maliit na buke ng mga dilaw na bulaklak. Ang kanyang nangiti ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng pagod ng maghapon. Inilapag niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng lamesa ni Elena, sa tabi ng kanyang mga karayom at gunting na nagbigay ng kulay sa simpleng silid. Magandang hapon, Elena. Ang bati ni Basilio. Ang tinig ay puno ng lambing na kailanman ay hindi narinig ni Elena mula sa ibang lalaki. May balita na ako mula sa korte. Ang annulment ay pinal na at ang lahat ng ari-arian na ninakaw sa'yo ay unti-unti nang naibabalik. Si Anton at Doña Milagros ay mananatili sa loob ng mahabang panahon. Hindi ka na nila muling maaabot ng kanilang mga anino. Huminga ng malalim si Elena. Isang buntong hininga na tila naglabas ng huling tira ng bigat sa kanyang dibdib. 1 taon na ang lumipas mula ng gabing gumuho ang showroom, ngunit ngayon lamang niya naramdaman na ang bawat hibla ng kanyang nakaraan ay tuluyan na ngang nagupit. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot. Ngunit ngayon ay matatag at puno ng dignidad. Ang mga peklat mula sa karayom ay naroon pa rin, ngunit tila naging mga medalya na ito ng kanyang tagumpay.
Salamat, Basilio. Sa lahat, ang tanging naisatinig ni Elena. Ang kanyang tinig ay hindi na marupok. Ito ay may kintab ng isang babaeng nakatagpo ng sariling halaga. Hindi lang ang hustisya ang ibinigay mo sa akin, kundi ang pagkakataong makitang muli ang sarili ko sa harap ng salamin nang hindi natatakot. Sandaling namayani ang isang matamis na katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikan na punong-puno ng mga damdaming hindi na kailangan pang bigkasin. Lumapit si Basilio at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Elena na nakapatong sa tela. Ang init ng kanyang palad ay nagdulot ng isang mahinang panginginig sa puso ni Elena, isang kislap ng kilig na tila isang bagong sinulid na nag-uugnay sa kanila patungo sa isang kinabukasang puno ng posibilidad. Elena, tapos na ang oras ng pagpapanumbalik ng nakaraan, ang pabulong na sabi ni Basilio. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang kaluluwa. Handa ka na bang sumubok muli? Hindi bilang asawa ng isang Salcedo, kundi bilang ang babaeng nagtahi ng sarili niyang katarungan. Kasama ako? Ang tanong ni Basilio ay tila isang hamon at isang pangako sa gitna ng hapon. Tumingin si Elena sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit ng Quiapo. Ang bawat pagtahi niya sa buhay ay tila umabot na sa isang dulo, ngunit ang dulo na ito ay simula lamang ng isang mas malaking disenyo. Sa kanyang isipan, ang bawat sugat ay naging sining at ang bawat pait ay naging lakas. Ngunit bago pa makasagot si Elena, isang mahinang pagkatok ang narinig mula sa likurang pinto ng talyer. Isang batang babae ang pumasok. May dalang isang lumang kahon na nakabalot sa kupas na tela. Ang bata ay may dalang mensahe na tila magbubukas ng isang pahina ng nakaraan na akala ni Elena ay tuluyan na niyang naisara. Ate Elena, may nagpapabigay po nito. Galing daw po sa isang babaeng nagngangalang Nena. Sabi niya, kailangan niyo raw itong makita bago kayo tuluyang magsimula ng bago. Ang kaba sa dibdib ni Elena ay muling nagising. Tila isang sinulid na biglang nahila ng mahigpit. Ano ang nilalaman ng kahon na ito mula sa nurse na tumulong sa kanya sa Laguna? At paano nito babaguhin ang katahimikang matagal niyang pinagsumikapan?